mga bulaklak na nakalaminate na parang nasa loob po ng salamin. Panoorin po niyo hanggang sa dulo para makita po niyo kung paano po ito ginawa ang napakagandang coffee table na ito. At ang mahalaga po dito mga boss, para malaman na rin po ninyo kung ano ang ginamit ko po dito at kung saan ko po ito nabili. So, simulan na po natin mga boss. A+, ANB Crystal Clear Laminating Epoxy. Ito po ngayon ang gamit ko mga boss. So ito po ngayon ang una ko pong ginawa. Tinimpla ko muna ang ating laminating epoxy para ma-stack ko po siya ng 5 minuto bago po natin ito ibuhos. At syempre, dahil epoxy po ito mga boss, meron po itong catalyst o hardener. Ito po yung part B mga boss. Ang part B ay tumatayo bilang catalyst o hardener na meron po itong ratio mga boss na 2:1 ratio. Dalawa dito po sa ating resin at isa naman po sa ating catalyst o hardener. At sa aking design ngayon mga boss, lalagyan ko po siya ng base color mga boss na translucent blue. Bilang base color nga po o background. Pero patak lang po ito mga boss para kapag natuyo na po siya, hindi po siya maninag masyado yung kulay blue. At meron pa itong purpose mga boss bukod sa base color. Ito po ay pangontra para hindi manilaw ang ating epoxy resin. 4 na beses ko po itong buhusan mga boss dahil nga laminating epoxy ang gamit ko dito. At sa bawat buhos mga boss, meron po talaga tayong ipapatak dito. So ulitin ko po mga boss, maghintay po ako ng 5 minuto bago ko po ito ibuhos. At bago ko po ito ibuhos mga boss, sinisigurado ko po na malinis po itong ating moldy. Hindi lang dahil sa maalikabok po ito mga boss, marami po itong balahibo ng pusa. Yan po ang dahilan kung bakit noong nakarang upload ko nalilinis ko yung nagbuhos ako ng lumang pako. At marami ang nagtanong kung bakit nilinisan ko pa ang moldy gayong marumi naman ang pako. Pero ang dahilan po talaga mga boss, dahil marami pong balahibo ng pusa. Dahil marami po kaming alagang pusa. So ang ginagawa po natin ngayon mga boss, nilabel po natin ito nang sa ganon, pantay po kapag ibinuhos na po natin ang ating epoxy resin. Required po talaga ito mga boss kapag gumawa po tayo ng ganitong klaseng trabaho. Ginagamitan po talaga ng level. At ngayon, ibubuhos na po natin ang ating tinimpla na pinatakan po natin ng kulay blue. At ito po, kapag natuyo na po siya, hindi na po siya ganito ka blue. Dahil nagbabago po ito mga boss habang papatuyo po siya. At sa puntong ito mga boss, ginamitan po natin ng pang-spray. Yan po ay alcohol para magputukan ang mga bubbles. Yan po ang dahilan kung bakit ini-spray po natin ng alcohol. At kung kayo po ay umabot sa puntong ito mga boss at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss. At huwag pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Sa nakikita po yung mga boss, nilagay na po natin yung ating mga bulaklak. At yun nga lang mga boss, pasensya po dahil hindi ko po alam kung anong klaseng bulaklak ito. Basta po kung ano lang po yung order sa atin, yun po ang binibili po natin. Ito nga po pala mga boss ay nabili ko po ito sa Shopee. Lahat po na bulaklak mga boss ay nabili po natin ito sa Shopee. At yung ating ginamit na E+ Crystal Clear Laminating Epoxy ay nabili ko po ito sa Lazada. Sa mga gustong magpagawa po sa akin mga boss, maaaring mag-message po kayo sa aking FB page. Maaari po kayong tumawag o kaya mag-text dahil may number naman po dito mga boss. At sa nakikita po yung mga boss, nung nilatag ko na po ang mga bulaklak ay napakaganda na po niya mga boss. Kahit palalaki ako mga boss, nagustuhan ko po talaga ito. At sinisigurado ko po ito mga boss na talagang magugustuhan po ito sa nag-order po sa akin at sa mga nanood po ngayon. Ito po ay bihira lang na ginagawa po dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa mga boss, particular po sa US, matagal na po nila itong ginagawa. Kumbaga po, sila po ang nauna dahil sila po ang unang naka-invento nito. Kaya sila po ang unang nakagamit sa chemicals na ito. Kung hindi pa ako nagkamali mga boss, parang early 2000 lang po ito dumating sa atin. Yun nga lang po mga boss, correct me if I am wrong kung nagkamali po ako. At sa nakikita po niyo ngayon mga boss, ang ginagawa po natin ngayon ay pinaputok po natin yung mga bubbles. Kanina po ginamitan po natin ng alcohol, tapos ngayon po ginamitan po natin ng heat gun. Pwede rin naman kahit blowtorch. At sa loob po ng 4 na oras, nung natuyo na po siya, tinanggal ko na po ito mula po sa ating hulmahan o sa ating molds. Madali lang po itong tanggalin mga boss dahil sa ito po ay silicone sealant. At sa nakikita po niyo mga boss, ang resulta ayan po, napakaganda po niya. Kitang-kita yung nilagay po nating design. At para lang po ma-visualize po ninyo mga boss ang resulta po nito, kahit hindi pa po ito na top coat, ipapatong ko na po ito sa kanyang pa. Nang sa ganon, may idea po kayo kung gaano po kaganda kapag nakapatong na po siya. Ayan po, akalain mo may isa palang Pilipino mga boss na gumagawa ng ganito na ginagawa lang po sa ibang bansa. At sa nakikita ko dito mga boss, mas maganda po ito at mas bagay kapag kahoy po ang pinakapapo niya. Siguro sa susunod. So paano po mga boss? Hanggang dito na lang po at abangan na lang po ninyo ang susunod po natin ng mga design. Depende po sa order. Maraming salamat po. Sabay mo na menu luman na Pader na kupas, wood na wala ng kinang No worries, may solusyon na With brushes and rollers, kayang-kaya
hindi ka maliligaw. Sagot na yan nila